kanina nakikinig ako 'di ba sa mga kwento nila Alden, nila Direk Dom. Kanya-kanya ang daming kwento ibig lang sabihin, bawat nakakasama ni Ate Jane nagmamarka yung pakikisama niya 'di ba? Ako naman, literal wala pa sila Andy. Kilala ko na si Ate Jane kasi 9 years old pa lang ako 'no. Lovingly Yours Helen, sa isa sa mga episode do'n ko siya unang-una nakatrabaho hanggang sa mga Connie Reyes on Camera, naging nanay ko siya, naging ate ko siya sa pelikula. Mapa-comedy and yung huli naming series na pinagsamahan was To the One I Love with GMA. At ang huling pelikula rin na I think ipinalabas sa sinehan na kahit yata pelikula rin ni Ate Jane, ano, yung Apag with Direk Brillante. So mula noon hanggang sa itong mga recent, nagkaroon ako ng pagkakataon, blessed ko na makatrabaho siya mula noon hanggang sa, kumbaga hanggang sa huli, no, bago siya nawala. Kaya ang dami-dami kong talagang memories with Ate Jane. Sabi ko, isa siguro sa nakakatuwa yung ano yan yung pag minsan yung, syempre, alimbawa, medyo pagod na siya sa set, tapos medyo malapit na siyang magtaray, pero hindi naman niya, nakakatawa yung pagtataray. Ang cute niya actually magtaray. Yung ganyan lang siya, yung, naku, goddess siya. Hindi bubuka yung bibig, yung, tatapos yung eksena ko, mamaya, ano lang, no? Isang one day lang ako, tinatapos lang. Parang gano'n, parang siyang ventriloquist, hindi ko bubuka yung bibig. So, nakakatawa yung mga ganun niyang moment. Tapos syempre ako naman yung taga-ano sa kanya, Ate Jane, okay lang yan, huwag ka magalang, hindi naman matatapos yan, ganyan. Tapos tawa ka, ang dami namin pinagtatawa ng tawa, kami ng tawa, ang dami namin pinagkukwentuhan. Tapos, nung first time ko makatrabaho si Direk Brillante, sa kanya ako humingi ng tips, ng payo, nakwento na nga ni Alden kanina, meron siyang technique pag gusto niyong umiyak o emotion. Hindi kasi lahat, sabi niya ng pagkakataon, kailangan hugot mula sa ilalim ng ano talaga, di ba, emosyon, kasi nakakapagod yun eh. Kaya minsan kala mo yung umuubos siya ng umuubos sa set, pero yun, parang nagugulat ako sa kanya kung paano niya nagagawa yun, na nagtitiri-eyed siya kapag ginagawa niya yun, ano. So isa yun sa mga technique niya na very Ate Jane. At yung palagay ko, siya ang nagpauso ng kalma acting. Kalma? Kalma acting. Yun, si Miss Jacqueline Luce yun, di ba? Wala nang iba. Paano yung kalma acting? Pasample naman. Di ba? Yung kalma lang siya, yung nalulungkot ako, yung ganyan. Diba? Yung may halo siyang monotone pero punong-puno ng emosyon na hindi kailangang lukot na lukot yung muka na para lang iyak na iyak. Yung minsan nga, hindi kailangan tumulo ng luha pero yung kasing sa mga mata niya, di ba, tumatagos na yung emosyon kung ano yung gusto niyang iparating sa mga manonood. Pati yung delivery ng lines. Tapos, na-amaze ako sa kanya whether drama or comedy. Pinost ko sa Instagram ko, no, yung huli namin pinagsamahan sa To the One I Love, yung mga, kahit yung mga ganun-ganun niya ng ulo niya, yung ganun niya, siya lang yun eh. Siya lang yung makakagawa niya. Minsan pinipigilan ko yung sarili ko na matawa during sa eksena namin na syempre rehearsal, hindi niya gagawin yun eh. Nagbabatuhan lang kami ng lines. At isa pang na-appreciate ko sa kanya, kaya ang sarap-sarap-sarap niyang katrabaho. Yung parang automatic na lahat, hindi namin kailangang magsabihan, ito gagawin natin dito hindi niya kailangan sabihin, hindi ko siya kailangan sabihin na, Ate Jane, paano ba to? Nagkatingin na lang kami, alam na namin kung anong gagawin namin, kung paano kami magbibigayan, magbabatuhan sa isa't isa. Kaya naman, she's really a brilliant actress. Kaya sabi ko, nawalan na naman ang industriya ng isang napakahusay at isang talentadong actress talaga na bihira nating matatagpuan na ngayon, di ba? Tapos napakagaling pang makisama. Kung totoo siya, alam mo, may tinatagong ano yan, tara yan, pagka yung hindi niya masyadong type. No? Kasi lahat naman tayo, syempre, we cannot please everybody, di ba? Minsan, nararamdaman niya rin yun pag hindi niya type masyado, di ba? O pag hindi siya type ng tao, hindi rin siya masyadong ganun ka, warm. Pero pagka naman at home siya, ay ang sweet, the sweetest nakatrabaho.